Ito po mga turista natin naglalakad po. Usually, brother, yung intro kasi, so parang trial lesson lang siya. 1 hour and a half yung private lesson. So yung matutunan nila dito, parang more on safety lang. Tapos may demonstration din sa water start. Pero hindi pa sila makakatayo, guarantee sa board. National na kahit madami ng country yung labanan yan, palaging champion. Diba? Ayan. Tingnan mo yung katawan, bakat na bakat. Alin kaya akin dyan ako kitay? Ha? So malaking tulong ng kahoy mga kaisla. Dito pa tayo banda sa timor mga kaisla. So mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman tayo mga kaisla sa Bulabog po. So dito tayo ngayon sa ito mismo sa gitna ng ng Bulabog mga kaisla. So update po natin yung weather mga kaisla. Yung weather natin mga ngayon ay uminit po, sumilak yung araw. Tapos po mga kaisla, kaninang umaga po umuulan-ulan. So ngayon po ay sumilak yung yung araw po. So ngayon mga kaisla, yung weather po doon sa sa kabila po ay malakas pa rin yung hangin saka yung alon. So ngayon mga kaisla, sana po ay samahan niyo pa ako ulit sa paglalakad po. Dito po kasi sa Bulabog mga kaisla, pwede po kayo mag-picture taking dito po sa niyog na ito mga kaisla.
So pwede po kayo maglalakad dito mga isla. Ito po mga turista natin maglalakad po. Dito po kasi sa isla ng Boracay, ng Boracay mga isla. Once po yung malakas doon sa kabila, dito naman yung hanap buhay ng mga lokal dito. So ngayon po ay activity natin, cancel pa rin. Cancel pa rin po. Yung gagawin na lang dito mga isla, picture taking, tapos po magkayak at paddle po. Ito pa yung hotel mga isla. So maganda dito mag-stay din sa Seven Stone na to.
Dito pa kasi mga kaisla, yung view ng hotel ng Seven Stone. So marami ito po nagpa-picture. Ito po kasi mga kaisla yung niyog na to. So mayroon pong photographer na nagpa-picture na kumukuha po. Ito po may dunit yung Kayo po sir, ayaw po sir. Number 6. So ngayon po mga kaisla, pila-pila po yung mga picture dyan sa, sa niyog na yan. Ma'am, taho, ma'am, taho. Taho, ma'am, taho. Adun din si Bukle. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Huwag mo ka na yung 500 mo, gano'n dito.
Is there a place here to buy cigarettes? Libre. Oo, parang ganyan, maubos yun. Oh, mama. One more. Tatlo kayo. Talikod ko ngayon. So mga kaesla, ito po yung yung academy na Freestyle Academy na kiteboarding. So yun po yung paulit-ulit ko po yung sinasabi na kung gusto niyo po mag-aral ng ng kiteboarding. So ito po yung yung kite surf kasi ito yung mayari nito, kaibigan ko. So ito mga tropa ko to. Brother. So kung sakali mag-lesson yung yung ikaw kung ilang oras kung gusto ng mga beginner mag-aral ng kitesurfing. So ano ibibigay niyo ng intsaktong oras para matuto sila? Usually, brother, yung intro kasi, so parang trial lesson lang siya. 1 hour and a half yung private lesson. So yung matutunan nila dito, parang more on safety lang. Tapos may demonstration din sa water start. Pero hindi pa sila makakatayo, guarantee sa board. Kung gusto talaga nilang mag-try ng board, much better na kumuha sila ng level 1 course, like 3 hours. Tapos dito natin malaman kung meron silang skills sa board. Tapos usually yung progression nila within 6 hours to 7 hours pa. Okay. Okay? Tapos yung full package natin dito is 9 hours. So bali kasama na yung siya level 1, 2, and 3. So yung 9 hours is divided into 4 days siya. So minimum 2 hours to 3 hours a day. So paano magkuha ng halimbawa na gustong kumuha ng license talaga? So ito, level 1, level 2, meron na din silang certification. So yung certification nila, depende sa level nila. Okay. Okay. So yung level 1, more on water start siya. Tapos yung level 2, dito na magpo-progress yung student. Okay. So, pero sinabi ko, depende din sa skills ng student. Kasi may mga slow learner, may mga fast learner. Pero minimum 5 hours, makikita mo yung progress. Let's say 5 to 6 hours or 7 hours, makikita yung progress. So yung 7 hours, yun yung pinaka-slow learner. Okay. Yung mga fast progress natin, nasa 4 to 5 hours. Okay. So thank you brother. Actually mga kaisla, ito po kayo kasi po yung kitesurfing na to na yung surf na Sir Call. So live Freestyle Academy po. Ito po yung maganda yung magturo kasi dito rin ako nag-aaral dati na 3 araw. So natutunan ko body drag at nagsakay ng board pero hindi nang kagalingan mismo. So kailangan na po na magtiyaga pag gusto pong mag-aaral nito.
So mga kaisla, kasi pag once mag-aaral ka ng kiteboarding, mayroon po talagang natutok yung instructor na ito si Brother Toto. Tapos yung owner po kasi nito si Ken Canor. Yun yung nang lumalaban sa mga international, sila rin po. So brother, thank you. So mga kaisla, kung gusto niyo po mag-aaral ng kitesurfing, ito po yung yung may mga number din sila. Ito po. Tapos contact nyo po ako sa comment section. Yun na po. So dito po yung mga kaisla sa Bulabog. Ito po. So yung mag-aaral ngayon ng kiteboarding doon po sa sa White Beach kasi po wala ditong hangin. So sa kabila po doon sa kasi abagat. So ngayon po ay high tide. So mamayang hapon ay low tide. So yun mga kaisla, comment na po kayo sa comment section kung gusto niyo po mag-aaral. Tapos kung gusto niyo po magpapaguide, so comment kayo sa akin, tapos ako mismo magdala sa inyo. Kasi po ito lahat ng instructor at may-ari mismo yung kaibigan ko. So yan mga kaisla. Ito yung may-ari ng Freestyle Academy po. Ito may-ari si Ken Canor. Ito yung lumalaban sa international na kite. Madami ng country yung labanan yan, palaging champion. Ayan. Tingnan mo yung katawan, bakat na bakat. Thank you. Sige. So, ayun mga kaisla, comment lang kayo sa comment section ko. Tapos, daling ko kayo dito. Ito yung mga instructor, mababait to. Friendly. Ito po kasi mga kaisla, yung dating kitesurfing ni Ken Canor po. Ito po ay malaki dati po. So hanggang dito yon. Hanggang dito yung hotel niya. So inaabot po ng ng 25 plus 5. So yun maliit na lang natira mga kaisla. So at least mayroon pa rin natira mga kaisla. So yun nga yung ginagawa nila na talagang online lang yung makakuha sila ng customer sa po sa kiteboarding. Actually mga kaisla, kasi po yung kiteboarding, pag once na mag-December po, dito po yung area ng kiteboarding. Dito po. So ibig sabihin, wala na to yung mga tao na pupunta dito. So yung halos po pupunta dito, nakakite na lang. Pero mayroon pa rin po lantor. Pero nakakaiba po na pag once December po, lahat dito ng mga turista natin na mga European, pupunta dito mag-aral ng kiteboarding. Kasi po, dito sa isla ng Boracay, dito po yung mura na mag-aral ng ng kiteboarding. So pag December po kayo kasi dito, puno ng mga kiteboarding. So ngayon po ay habagat doon sila sa kabila. Balik mo lupa na. So ang dami dito tao mga kaisla. Kanina konti lang. So ngayon po ay dumadami po.
Ikaw na palang bantay dyan. Ito ba kasi mga isla, lahat ng tao dito na mga turista natin galing po ng land tour. Ginagawa po nito land tour mga isla. So dito rin mga isla, pila-pila din yung mga papicture dito. Ito po, ito yung sinasakyan nila, e-trike, van. Dito po kasi sa Kulabog mga isla, hindi malakas yung hangin. Pag doon po kasi sa White Beach kasi lumalipad yung yung buhangin. Pagka high tide pa doon mga isla. So balik tayo mga isla.
So mga kaisla, daming grupo. So daming grupo mga kaisla. Ayaw muna tayo lahat ba para diretso po tayo ma. Okay, pa tayo muna tayo. Bye. Ayaw muna tayo. So ang dami mga kaisla. Daming tao dito. Oh. Isang pamilya. Maingay yung tao mga kaisla. Malakas pa sa ating busis. Okay, Mom. We just took pictures.
dumadami dito mga kaisla yung tao. Kasi kanina pa ay pagdating natin ay umaga pa. So ngayon mga kaisla, so 11 o'clock na. Yan ang mga sa'yo para kuha. So ngayon mga kaisla, try po natin na pumunta ulit sa sa White Beach. Kahit sa demo lang tayo mga kaisla. So try po natin pumunta doon mga kaisla. So dumadami po yung tao dito. So mga kaisla, tayo po ay pupunta ng White Beach. Ito sa White Beach. No? Ito mga kaisla, yung hotel. Yung Phyllis Hotel, dito po yan sa dito mismo sa loob ng ng Timor po.
Pag once pumunta kayo ng Timol, makikita niyo po ito. Nadadaanan niyo po ito. So tayo po ay pupunta ng White Hills mga kaisla. So wala pang tao mga kaisla kasi po umaga pa lang. So ito na mga kaisla, palabas na po tayo. Alin kaya ating ka nakumisay? Ha? Mau eh? So ito mga kaisla. Ayan po ay pa-high tide pa lang. Yan o. Kasi. So malaking tulong ng kahoy mga kaisla. Dito po tayo banda sa Timor mga kaisla. So pine tree. Kahoy ng pine tree. So matibay po talaga yung pine tree na kahoy kasi maraming gamot. So yung hangin natin mga kaisla kasi dito ay 40 knots pa. So medyo malakas pa mga kaisla. Tapos yung high tide 2.0 pa rin. So pangatlong araw na po ito mga kaisla. So nakaibahan ngayon mga kaisla kasi maganda po yung weather. Walang ulan po, init lang. So bawal pa rin tayo mga kaisla mag-swimming. So no swimming po. So hindi natin makita yung flag mga kaisla. Doon sunahan po yung flag, no swimming. So nakakaiba yung Bulabog Beach mga kaisla at saka dito sa White Beach. Kasi sa Bulabog po, super tahimik. Tapos dito po kasi mahangin.
Tama ta. So, no swimming tayo mga kaisla. So, dito tayo sa Timol mga kaisla. So, yung mga turista natin, naglalakad na lang. So, medyo aabot ang dito. So, yan mga kaisla, pauwi na po tayo. So, yan mga kaisla. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye.